This Sunday is the end yet, ang ganito na, katapusan yet na Sunday sa 2025. So, ay na dito sa bago, subong nga malangga ng pakadto sa 2026. Okay? And happy kita ya, kay nakaabot kita diya, kag makasakay kita. Patulong sa 2026. No? Salamat sa Ginoo kay last Sunday, kag ang ato mga faces, subong medyo kapoy, pero may kalipay sa kasing-kasing, no? Kaya kung ano araw sa kasing-kasing, nagagwa sa imo nga guya. Happy ang tanan? Happy din. Masubo, ano nasubuan ko kayo wala yung mga young people, no? Laking dito may mga young people. Daw makasiling kayo ba lang yes, true. Young people, ang youth is the backbone of our church, no? Medyo kimpay-kimpay sa subong. Kaya wala kita sing organist, wala man kita sang mag-drums, only to Angelo, hindi man niya maduwa yung lawas sa drums sa dila, no? Mapili din siya sa isang makapungkod na siya. Pero, alin ninyo, nagpasalamat kita kay may mga activity ang mga young people tanga among sina, no? Kabay pa nga sa pagpuli nila, may bit-bit sila, madamo sila natunan, kag may kabaguhan din sa ilang mga kabuhi. Praise God for that. Okay, kaga before magkakanta kita sa welcome song, ako na nag-abiyabihon din ang mga taga Bago City! Ari sila sa likod, ang pamilya sa kasin ko, Totorine, the whole family and the neighborhood, ang aton subong extension ministry sa Bago. Ari din sila subong. Kaya abi ninyo, wala kita available nga pastor dito at tututanan sila sa Camp Subo. So kanami, kay sila mismo naging way nga maka-church din sila sa katapusan nga Sunday sa 2025. Kag everybody is welcome din, tanan-tanan na rin si Subo, welcome din nampon kamo sing ano tawag sa mainiton din. Si Tita, thank you ta kaya rin ka ta, Mrs. Tumaton, ari sa likod. No? Kag ang mga pamilya ni Brother Rami, sa tanan-tanan ta. Kada mong wala sa ato nagbakasyon ng mga families, i-pray natin sila sa ilang vacation nga mangin joyous, mangin blessing, dito sila di bakasyonan, makapulit sila safe and sound all by God's grace. Okay? Magkatindo kita tanan, kaya i-welcome natin ang kada isa. Sing mainiton din yung pagkanta sa we welcome you brothers and sisters in the Lord. Yes, mga
praises. Halina't sama-sama! Halina't sama-sama. Okay, gamitin natin ang mga kamon sa pagpalakpak para kay Lord. Okay, ready? Everybody.
Psalms 134, verses 1 to 3. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord. The Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion. Father God in heaven, we come to your presence this morning, O God, once again. Bukos ang among pagpasalamat ng kada isa ari karon. Salamat sa kalipay sa kada isa. Salamat din sa pagbuhi nga nahalang nila sa imo. Sa katapusan nga Domingo sang tuig Ginoo, gipaabot mo kami liwat diri sa balay alampuan. Nga sa diin Ginoo, mapakita namon nga kami Ginoo malapit gid sa gihapon sa imong mga kasing-kasing. Father God, kabay pa ang among mga pagsimba sa imong mag-aabot gid Ginoo sa imong trono. Pagkatapos sa kami Ginoo pinaagi sa imong hamiling dugo ug ula dito sa ibabaw sa krus. Salamat sa kapasayloan. Yes, true. That you are the reason for all the season Ginoo sa among mga kabuhi. Lord God, salamat sa kaluwasan. Salamat nga natawag ka. Salamat ka nag-antos ka. Salamat ka nagpakamatay ka sa krus tungod sa amon. Lamang kami Ginoo maluwas. Salamat Ginoo silang nagasa. Pinakadakong nag-gift Ginoo nga nabato namon sa bilog namon nga kabuhi. Ganit takos kalagaran, yes true. Nagkakanta kami Ginoo para sa imo, para mahimaya kadayaw ikaw sa imong kaayo kagkatulong. Sa imong Ginoo faithfulness, Lord, nga nagalabaw sa tanan. Miski kami faithful sa imo, Lord, sa masami, sa pagpilana, ka mga tinuig. Pero Lord, ang imo nga kaayo Ginoo nag-remain din sa amon. Hindi matungkad Ginoo imo gugma. Salamat gid Ginoo. Sa adlaw-adlaw ginapabatsyag mo kami. Nga ikaw matutong din nga Dios, ikaw mahigugmaon din nga Dios. Ikaw amon manug-ayo sa amon mga ginabatsyag sa lawas. Ikaw ang amon great provider in all aspects ng amon mga kabuhi, Father. And you are our Savior, our God, our Creator. Salamat o Dios. Amon ginunatid mo ang amon mga tingog, ang amon mga pagdayo paglimaya sa imo. E tapos ka sa tanan nga paglimaya sa imo mga kanan. We will ask, Father. Thank you, Ginoo, sa mga pagluwas mo sa amon sa sining at tuig. Kag sa malabay pa Ginoo nga 2026, kami kabalo. Pero ang nabalaan namon Ginoo, nga ikaw ang Dios nga nilakapyot sa amon mga kabuhi. Wala kami kabalo sa amon buwas, pero kabalo kami kung sino ang nilakapyot sa amon mga kabuhi. Salamat gid Ginoo. Sining mga comforting words nga bisan Ginoo ara kami sa mga problema, mga kasakitan, usahay isa, ara kami Ginoo sa mga trials, problems o God. Amo na baluan nga may Dios kami nga nagapamati, kag nakakita, kag nagasabat sa among mga problema. Salamat gid Ginoo. Batuna ang mga pagdayo sining kini adlaw. Samtang kami magakanta Ginoo. Sing kay sa katutog nimo sa amon. Let us sing kay buti-buti mo Panginoon. Katahon na ni nga mapinangamuyon nga tutulod sa akin nga kasing-kasing gid. Tuod gid na maayo gid siya ng Diyos.
Job chapter 1. Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. Our great God and loving Father, thank you, O God, for allowing us to feel the presence and the essence of Christmas through the Lord Jesus Christ. Salamat siningad daw sa kalipay. Ginsuguran mo ang tuig sa kalipay sa among kasing-kasing sa iyong mga pulong. Gintapos mo man ang tuig karon na sa kalipay sa among kasing-kasing na simbahon ikaw pagkalagaron sin totoo. May sa magpadayon kami kabay pa at di kami Ginoo nang imong ngalan mapasidunggan sa among pagpamalandong pagsimba. Ang kautoran mapalikon, mahangkat, mapainit, na nag-atubang kami sa malapit na langit ikon sa bagong tuig. Giyahin kami, salamat sa tanan ng mga panimalay na ari karon. Para wala kaupod namon, nalis namon sila Lord, dapat natapa sila sa ilang mga vacation time dito sa luwas, alungi sila. At makabalik sila sa dasunod ng tuig na magbuo naman kami dito sa pag-alagad sa inyo. Salamat din sa Panginoon Jesus. Amen. Silence.
John 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. And he who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never thirsty. Kamay ka lang ito, salamat sa inyong mga dinalang sa kasulatan. At di kami nga ang mga pulong, ang imong mga pulong, magpulong sa among kasing-kasing, sa kalipay, sa kabulusgan, sa espirituhan ng pagkabuhi. Salamat sa ngalan ng Jesus. It's Med Sunday, no? So, special number 2 for the message. May nagbasa ko na mensa on backstage. When a story don't tell to the nations, that shall
Mayong agagay sa talaliwat. Amen. Ang mensahe sa ang tema gidya pinakating sa among kanta, evangelism na. May maayo kita, may balita na istorya sa kalibutan with a story to tell to the nations. Kamo na siya ang ato pinakamande. Ang pagsugid sa katawan sa kay Kristo Jesus nga sa kaluwasan. Everybody's welcome. Salamat. Nabila ang mga kautuan sa bago na nakakari sila. Conderto Initiatives. Salamat nga nakapatapos mo kita sa 25, no? Nakapagsa ka dito, no? So, dalayon na Ginoo nga makahinunahon kita kag makasalo-salo kita sa pagkaon na langit nun. Ang atong tema karong umaga, Jesus' word is a life-giving bread. Jesus' word is a life-giving bread. Ang pagkatao ni Ginoong Kristo isa ka paghatag sa kabuhi, tinapay sa kabuhi. Hindi lang niya kabuhi na lawas nun, kundi nabilagid kabuhi na espiritual. Sa atong ginbasa, very clearly, na si Ginoong Hesus, may aras niya ito personal claims, no? Damang personal claims ni Kristo, no? Isa ini ang the living bread that came down from heaven. Ako ang buhing tinapay na naghalin sa langit at naghalin sa lupa. Ako nga kung makataong kamo sing tinapay hindi naging kamo pagtutungo. Amen? Amen. Mo grabe kinanay braso mo grabe dito pagbutok sa screen mo grabe. Nawala man mahal, nawala man hindi man bigado grabe. Nagaling na. Ito ka ma-serve 15 minutes, 20, 55 minutes, grabe. Grabe ang kinanay. Pero ang pinambaba nila sa Micah chapter 5 verse 2, in address, Thou Bethlehem Ephratah, though you are very small in the clan of Judah, out of you, halin sa imo, matao kag mag-abot ang manluluwas, nga amo si Ginoong Kristo. Ang word na Bethlehem, it refers to a place where Jesus was born. Bethlehem, kag ang kahulugan sa Bethlehem is a house of bread. Kan kay gindugangan Ephratah. Bethlehem Ephratah. Ephratah is a Hebrew word meaning fruitful. Balay sang tinapay nga mabungahon. House of bread or fruitful house of bread. Ang Bethel ng word na means house of God. Balay sang Diyos, balay sang tinapay. Kag ang natao sa balay sang tinapay, amo ang buhing tinapay, amen? Mao ginatandyan ni kapag taon, kung hindi ka paligkakaon siya, ambot lang. Ma-miss mo gid. You miss your whole life, gid. Hindi kaya 1/3, 1/4, no? You miss your whole life if you are not able to eat this bread from heaven. Ang tinapay sa panahon sa Israel na nagaling sa langit, ang mana lang. Ang mana ng langit, no? Ipaudan lang ito sa pinagdala. Pero hindi ito siling na ito eternal. Kaya magutom naman sila. Pagdato, manguha naman sila, no? Pagkadasun, gutom naman sila. Kung sila mo, kung tamaran sila manguha, gutom naman sila. So, ining tinapay na gina-offer sa Ginoo. So, ining Christmas karon, tanyag sang Diyos sa pagkaon. Noong kinananay karon na naging magwantag ito, no? Ang tao nag-focus sa mga material ng mga butang, natural man ang natin, grabe man ang mga bonuses, no? Grabe ang mga financial. Ang normal na equation sa tao yan, kahit padamo pa, katao din na yan. Kaya ako sa mga ginapagbakan ng mga gift. So, ang mga pulong nga ito, mapamaladugan o mga kautuan karang daw. Number 1, a life-giving bread came from heaven. Nga ginatawag siya na tinapay nga langit nun. Pwede tawag tinapay nga eternal, tinapay nga spiritual.
So the birth of Christ is an expression of God the Father to give us spiritual food from heaven. From heaven, hindi lang pagkaon. Kanamit ka gamit sa pagkaon ng Diyos daw ta. Kaya pagkita pagkaon na sa langit. Isa sa mga butang na maghahangkat sa aton kung paano ang aton mga craving sa material nga mga butang nga masugata kita ang aton kagutom, masugata ang aton kauhaw, kag matagbaw gid kita no sa isibano nga pagkaban matagbaw gid patagbaw kita paayaw-ayaw sa kinananay din sa duta. Kung nag-warning ang Department of Health no, kung yung mga high blood doon, naganagan na, kung hindi ka mahinig, ako tamang kita na confine sa stroke sa hospital. Warning na ang Department of Health, no? Hindi kita masagan. Ang craving na ganabaw kayo. Sang sa pagkaon ng kinanglanon lang sa lawas. Kaya man, natural, kung may mga sakit-sakit na kasalawas, we have to refrain from eating na makatrigger sa sugar at sa blood pressure, of course, practically. Kahit hindi pa maghambal ang doktor sa imo, mo muna para sa imo magulinon, di ba? Pero hindi kid manigar. Abi panalitan lang aton pag alam na hambal mo pagkadalok-dalok mo. Alay ka sorry for the words. Abi ang aton pagkagana gid sa pagkaon tapi ibutan ko sa spiritual nga. Grabe ang kagana mo sa spiritual. Ibutan ka na abi. Kaya tanag sa ako na yung personal no. Ang hindi ko niya mag-control ang gana. Grabe mo. Kapilala mo yung nagambal na gabay ko ng taon, kasi hindi kita madali yan ang mga damong taon ko. Ang gana, di ka grabe nito. Ang gana, pwede makontrol. For the sake sa imong health. Labi na karoon nga mga tao, health conscious na sila. Grabe, naghahalong ka na, no? Pero kahit anong nahalong, matamaan din. Abi ang aton kagana gidabi isaylota sa spiritual nga mamutan nga ganahan ang kalak sa tao nga ila nga pagkaon nga kagana kag kanami kay eternal abi isa ko agid nga mapaambit mo na mapanghatag na mapaambit mo ilabi na gid sa imo nga mga relatives and friends. Silingon mo sa kaugalingon mo, grabe na yung kinadanin namin niya, busog na kita niya. Kung ikaw yan, gutom ka pagyapon, ari mo. Ari naman doon. Grabe naman, sa bagay wala ka man nawagan sa mga pagkaon mo sa material, pero hindi ka man lang busog. Kaya ang kalag mo man, ano man, gusto ka man magkaon sa spiritual, nga ang kalag mo mabusog, hindi na mabusog, magtambok man, ano man. Di kung wala din siya, inanong sila, hindi ko pari pasip ko ni harap na, tagahin man po din. Yung opportunity na lang na maka-open ka eh. Na matanyan ko ang pagkaon ng spiritual eh. Nga pag-ambal ni Kristo kasi ang mga tinapay, taga mga tao hindi lagi pagkutumon. Ipaambit mo. Kaya sa totoo lang, lagi na sinig Pasko, ang tao nagamahin ng takot, damo generous sa Pasko eh. Damo mga tao na generous na mahinatago. Grabe, butang ng generosity ta, is-transfer ka sa spiritual na pagka-generous. Ako nang nakaunta, ang naambita, ang ari na sa aton, ipalapunta sa ila, ako nga wala silang gutom, makataon. So God gives more importance to spiritual food that endures to eternal life. That is in verse 26. John chapter 6, 26 and 27. Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miracle or signs, but because you ate the loaves and have your fill. Verse 27. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. Silang ni Jesus sa pagkakaon niya sa 5,000 walang kakao sa 5 katinapay ka 2 kaisda, okay? The feeding of the 5,000, ang balik pagkala, ang balik na mga tao.
At sa ato pa ka, no gaya na, kapangta mo sa akon. Abot ka na kamo. Pinapangita nyo pa, hindi abot mo mawakit sa tulong. Abot ba busog ang tiyan na luwag? Okay. Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me, not because of miraculous signs, but because you ate the loaves and have your fill. Nagkaroon naman kamo sa ako, nangita kamo sa ako, hindi tungod kay mangita kamo sa mga makatilingala na ginimo ko sa inyo. Kundi sila agad na mabusog naman ang inyo na dyan. Pag-abot sa 27, do not work for food that spoils. Hindi ka mo magpaniwa, hindi ka mo magpangabublay sa pagkaon na nagkakadunot, spoils, nagkakakurap. Kung na mga deliver sa pagkaon, no? Do not delay because food is perishable. Ini pag hindi nakal kaya ang pagkaon material, kakadunot, kakapanos, kakaudlan. Sila ni Kristo, pangitaan ninyo ang pagkaon, food that endures to eternal life. Pagkaon nga nagapadayon tugtog dito sa kabuhing walay katapusan, which the Son of Man will give you. On him that the Father has placed his seal on approval. Mismo ang may nga nakita nag-approve sa declaration ni Jesus na ang pagkaon kay hatag sa katawan nagadala sa kabuhi, hindi lang sa physical, kundi nagadala sa kabuhi sa eternal. So the word of God we give more importance to the word of God because it is spiritual food that endures to eternal life. And then next, the word of God is our spiritual food also to nourish our spirit and soul. Hindi ka na kinaglan niya sa damo kaya ang mga supplement mga vitamins, ano? Kung spiritual ay mo kaunong, wala na lang, kaya nga complete food na rin. Sa Old Testament gani, ang experience ng mga Hebrew people, ang dugos, ang honey. Ang honey, trabaho kung produkto sa nature, nga complete vitamins and minerals. Ang mga tao sa Old Testament, healthy. Kaya kinakaon nila honey. Si John the Baptist, sama sa Bible, ang kinakaon ni John the Baptist, honey man lang kaglokos, ng adobo ba lang apat? Wala man kinakaon ni John the Baptist. Hindi ka mga healthy ka mga tao eh. Wala mga test eh. Zero test sila tanan eh. Arthritis, diabetes, prostatitis, wala mga test eh. Kaya man, ang pagkaon nila healthy. So, ginhandong sa mga tao sa Old Testament, ang pagkaon sa mga healthy food. And the Word of God is our spiritual food that nourishes our spirit and soul. John 5:39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. The Word of God is equivalent to Jesus Christ as the living bread. Ang spiritual na pagkaon ang pulong sa Diyos, equivalent kay Ginoong Hesus nga mo ang buhay tinapay. Kaya haman ni John, usisaan ninyo ang mga kasulatan, kaysa paghuna-huna ninyo, makabaton kamo sa kabuhi nga walay katapusan. So Jesus Christ as the living bread, an incarnate Word, tungkol kay He was in the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He became flesh. Ang pulong na nakabot sa unod, amo na si Kristo na ang ginatawag na buhing tinapay na naghahatag sa kabuhi nga walay katapusan. The literal was translated to spiritual, from material to physical, from figurative to spiritual, or figurative and spiritual, the same. Karambal sa mga tao, this is a hard teaching. Daw ka nga hard teaching, okay, balikan tan 47. I tell you the truth, he who believes has everlasting life. I am the bread of life. Your forefathers ate manna in the desert, yet they died. Okay? Ginrelate ni Ginoong Hesus ang history sa ilang mga ginikanan nyo nagkaon sa manna dito sa desierto, pero nagkalamatay ito sila. But here is the bread that comes down from heaven, verse 50, which a man may eat and not die.
I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And this bread is my flesh, which I will give for life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Dali mo ginaulo, kaya ito yung kinambal na kauno nila si Kristo, no? Agad mabuhay sila. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man. Tugtog nga kung hindi nyo kaunon ini unod sa anak sang tao and drink his blood, you have no life in you. And whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Ako rin nag-ibuhin na unod niya, ano naman, ano nabuhan naman yung tao na doon, nakauno naman siya, kauno naman ng yaunod pagdugo. But Jesus Christ shows figuratively, gingamit ang eat kan ang drink. Sa Bible, basta gamiton gani ang literal na inom kagkaon na nag-refer, primero ginambal sa literal, sa physical, and then application, spiritual or figurative. Gingamit ang word na eat and drink. Ipag-ambit kita sa malahan ng paniyapon, sa latot, sa ginopalatan, nagambak na inna ini ang dugo, no? Inna. This is the blood of Jesus. Drink it and eat this bread. And you just show the Lord's death. Ang meaning siya ng mga kautoran, figuratively, kaya ang word nga drink and eat, nag-refer na siya sa pag-partake. So, butsilingon, kung i-partake mo ang flesh kag ang bread o kung ang wine, kumbaga, nag-partake ikaw, nagpakig-ambit. Ang butsilingon ni Kristo sa ila, magpakig-ambit ka mo sa akong unod kag dugo, sa akong kaantusan sa cross, na nagbayad kag nagtinlo sa inyong mga sala. Amo na ang butsilingon ni Ginoong Isus. That's why may mga comment sila, this is a hard teaching. Kabudlay intindiyon. But Christ is using figuratively about His flesh and blood. So sa aton man, kung aton i-apply, pagpakig-ambit sa lawas kag dugo ni Kristo. Ang butsilingon, pagabal ni Paul nga, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang kabukusan naton, naging pakig-ambit naton si Kristo, nabato naton ang kabuhi nga walay katapusan. So the birth of Christ in physical has spiritual value in the eternal. Ang pagkatao ni Kristo rin sa kalibutan na siya mong tinapay, may eternal value in the eternal, in the spiritual life. Another is that Jesus' birth is a life-giving bread and a life-giving spirit. Nag-ambit kita sa kabuhi na spiritual. Pero ginpaatag anay ni Jesus Christ ang material kag physical. Sa kalabanan kita mo nag-idemo ni Kristo eh. Kaya hindi siya dayon maintindihan kung diritsoon niya mga tao sa spiritual na mabutan. Magambal niya, I am the light of the world. Ginayo yan na yung bulag, di ba? Pag nakakita na ang bulag, dito sa nagambal, I am the light of the world. Paghambal niya nga, I am the living bread, ipakaon niya na yung mga tao sa physical at material na pagkaon. At nagambal siya na siya, ang mga pinapay. Agad maintindihan nila ang pagpartake, ang pagpakig-ambit, yung personal. Paghambal niya, I am the resurrection. Kinbanawian na sila sa room. Agad nga makita nila, ako galing ng pagkakalaw, nga ang tao na patay na nagbalik sa kabuhi, nahambal sa kayo. I am the resurrection and the life. Tama po na? Paghambal na nga siyang buwing tubig, kinambal ito na yung babae na sa kanihamon sa bubog. Kaya hindi ka mga isang tubig na ako niyakad. Buhing tubig. Ipaghambal niya sila, naitindihan sa isang babae sa Mariano, na ang tubig gali, nagkabusog, nagkasatisfied. Amo ba nagali, siya among tubig. Agad siya kung mabatong mo ni, hindi ka na disigi balik-balik sa bubog niya ko. Kaya isa ka lang mag-inom sa tubig na ako kita niya sa inyo. Naintindihan na dayon.
That's why, sa aton man mga kabuhi mga kauturan, kung aton i-relate ang message karon sa Christmas season, many people spend more on material food that spoils, that perishes, and even brings physical death due to overeating rather than spending their time and money for eternal value. Amo ni subong ang tendency sa kalibutan. And in modern world nowadays, the celebrations is more on material things, more on eating and drinking, giving and receiving, more on material and financial wealth, less in thanksgiving, less in adoration. Diyan ka palubran ng mga grabe ng mga nabatod sa mga katawhan, malipat pa magpasalamat, malipat pa magtuaw sa Diyos nga simbaw ng Diyos tungkol sa mga utang. Less in thanksgiving, less adoration, less worship. So overwhelmed by the gifts and forget the giver totally. Yung magkalalingkong na lang sa mga gift, tugtog na lipatan na ang giver sa gift. Amen? Yeah. Gagulong-lay na lang na natumba na lang sa dala na. Pwede nakalabot sa balay. Sigat-sigat sa dala na nakapangin na lang. Grabe, loaded eh. Loaded sangkat ka sa labas. Pagkapuwas na sangka loaded. Pwede ka lang. Kaya ko lang. Why din sa katang na sa langit at magpasalamat? Ay, hindi galing grasya rin si Lord. Walang man nag-end up sa worship. Ang pangabunday. Ang makapagkabugala, wala naka-end up sa worship. May pag-aali kong kisangan kadata sa bilong mga patantos eh. Makapanawag pa ta sa iyo. Kung grabe na ako kinalaman patantos, pabundayan, tinawaron, makapanawag pa tayo. Pero many times, kung ara ang tao sa pabundahan, gapahubog sa pabundahan, hindi ka dumdum sa Diyos. Very well. So kung ako niya ang kahimtang, if you are overwhelmed by the gifts and forget the giver, therefore the essence of Christmas is lost. Amen? Lipong na sa mga blessing. Lipong na. So the essence of Christmas is lost. How are we Christians to relate this important message? Jesus Christ in his time with his disciples, before he conveys the spiritual messages about him, he just simply explained the literal before it can be understood by the people there. Kabay pa mga kauturan sa sininga season, let us minimize our time in eating more and more, and let us maximize our time in sharing the gift of eternal life. Amo niya ang challenge mo sa atin. Minimizing material things, but maximizing sharing the Word of God sa atong mga relatives and friends. Kapay pa mo rin atong goals ngayon, 2026. Amo niya atong goal. Panguna-una ilistada ang ibong mga relatives, ang ibong mga parinti, mga kadugo mo, ilistada. Muli sila o, kung yung mga tao ni, mga kadugo mo ni, bisitahan ko ng bagong tuwid. Kaya nga man, ang nabatong ko, mga spiritual ang mabutang, kapuganaan, ishare ko sa ila, ipaambit ko sa ila, Lord. Please help me to maximize my time. Kapag patanya mo rin atong New Year's resolution na. May na ng New Year's resolution na. Nga mo ni. Lord, kagaya ko damong ng mga tao na mga punta ko lagi ng atong mga relatives and friends. Kaya i-share ko sa ilang blessing, spiritual blessings in the heavenly places of Christ. Amay kalangit nun, salamat sini nga mga mensahe karon adlaw. Salamat. Ipadumdum mo kami amay na yes, kinanglaman namon ang kabuganaan ng material, financial. Pero kinapadumdum mo kami nga palabaw namon amay ang paghandong sa spiritual na kabuganaan. And much more o Diyos, biyahe kami. Nasa sining bagong tuig, ang wala pa namon makantuan, ang wala pa namon masiran sa pulong, sa kaluwasan, sa kadugo namon sa mga friends, o sa mga neighbor na wala pa Lord, biyahe kami may nga sining bagong tuig. Ang kabuganaan na spiritual i-share ang pulong sa Diyos sa ilalim. Jesus Christ as the living bread of God, please. Tagayin kami kaisok sa paghambal sa ila, pag-share sa ila, pagpapit sa ila. Umpisa na lang sa paghagad sa ila, magkatodre sa trapin sa simbahan. Nakabati sila sa pulong sa Diyos. Kasugura nila ang ilang new year sa new life in Christ. Lord, please. Natag ni sa aming sa'yo.
Kaya nagato ko amay nga hindi kabubot ko na ipangamuyo, kat ara ka handa magsabat sa among pangamuyo. Kaya katuyuan mo, maamoy niya among nandumon, na makashare kami sa eternal life. Salamat sa inyong mga mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen. Our offertory text can be found in the book of 2 Corinthians, chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. May request sa luwa ka, men, sa pagdala sa kapatid, offertory bag, Brother Roger Roquesa and Brother Ayan Dagay. For our offertory, let's see counter blessings. We sing. When upon my village you are tempted so, when you are desirous in all is small, after many blessings given one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Now your blessings given one by one, all your blessings see what God has done. All your blessings given one by one, all your many blessings see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does that blessing journey you are called to bear? Count your many blessings and redound them flat, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lamps and gold, think that right and promise you is well untold. Count your many blessings and He cannot buy your reward in heaven or your own home bound. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the complicated way or small, do not be discouraged, God is overall. Count your many blessings, Jesus left on hand. Help and comfort lead you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. For offertory, request pastoral. May salamat kids sa inyo tiyon. Salamat sa inyong pulong. Salamat sa nagkatiyanan mo sila hangga. Salamat Lord sa inyong tayo. Salamat sa baptism. Isang pa sa mga tayo sa parintahan. Sa inyo, ang gamit din sa inyo Lord. Dahil tayo. Salamat Lord sa mga kampuran. Yung karoon, sa inyo alipay. Nagkaroon sa isang isa.
Hindi na tuig, magatapos na sunod ang 2026. Kabay nga kami Lord, may ara man may panibago sa among kabuhi, labi na sa among andong, labi na sa imong mga mulaton. Kaya kami Lord, na minasikon kami ka mabuganahon sa pagpangalagad na sa imo, sa imo sa mga mulaton. Salamat Gid, kapalit naman ang Diyos na magpasalamat sa inyo. Ato niya closing hymn, let's sing Joy to the World. And sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him roll. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. With men their songs employ. What reeds and flowers, from tears and plagues, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more disease and sorrows flow, nor thorns increase the ground. He comes to bring His blessings flow. For us the mercy's found, for us the mercy's found, for us the mercy's found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations grow. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Closing prayer and benediction by Pastor Anito. May naman ka lamig noon, nagkakahigay kami simping mo. Ang mga pulong mo naglusogit sa among kalat at Espiritu. Namis naman ang kauturan, napahigayon. Iba'y pakamayos na sila mga panimalay, kung ano makahintang. Pinapay naman ang mga invitation sa mga kauturan, season family, alik ang lansang family, Rosarial family. Salamat nga amay nga kahit ka sa luwas, ng ilang mga kabulit, yung mga blessings sa ilang mga panimalay dito. Makamayo ang tagsagin na binaang camp na nagkapalayan dito sa Kabangkalat, sa Sipso. Makamayo ang leadership sa mga pastor dito. Anak ngayon na nag-participate. Salamat sa nakalipay sa mga pulong. Salamat na mag-grow sila sa mga tuig. Kaputo naman ang inyong pagpaswag sa ila. Pag kami magdirikarong aga, Diyos, nagkalipay kami sa isa sa limamay. Napakikablit kami sa mga pulong na amon kitig suguran ng bagong tuig na busog sa pulong sa Diyos, busog sa mga pulong spiritual, eternal. Nakapay pa Lord nga ang among goal din ay paibalo ini nga kabulusgan sa amon mga relatives and friends sa mga neighbor. Natapa kami karong adlaw, ang bubuskid ng members of the body. Ang among panguluhan, ang among gobyerno, tanan nga area Lord, grabe ang mga problema, pinaayot naman ang imo pag-intervene ginawa sa paggambo sa among leadership sa nasyonal, ang bilog na kalibutan, nag-anto sa mga political unrest, social unrest. Tanan mga klase sa kautan, sinikabdulman sa kalibutan, nag-alipot na pinuparay pa. Kami ang mga members of the body of Christ of Breaker, yung magsila kami sa kapawa, sining kalibutan ng madulong. Magi kay Kristo pag sa inyong mga tuloy. Nagkaplaulit kami na napunang kalipay ang kasikasin, mga misyonaryo, evangelista, mga kasabukers all over the world, Lord. Bless sila karon at sa palabutan.
And now the love of God the Father, which is sufficient day by day, the grace of the Lord Jesus Christ is abundant, and the power, the love, and the comfort, and the control of the Holy Spirit be with us, now and forever. Amen.